Hello po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Bruno, Tubong Laguna. Ibabahagi ko lang itong story nung umattend kami sa lamay ng kaibigan naming si Butchok. Kaklase namin si Butchok noong high school. Noon pa lang alam na namin na may sakit siyang cancer. Lumitaw yun bago kami magtapos ng high school. Hindi na nga siya nakapag-aral ng college kasi ongoing yung chemotherapy niya. Naalala ko noon na kapag may oras kaming magkakaibigan, dinadalaw namin si Butchok tapos sinasama namin siya sa mga gala namin. Ako mismo ang nag-aangkas sa kanya kasi wala naman siyang sariling motor at saka hindi siya marunong mag-drive. Akala ko nga magagalit yung mga magulang niya pero supportive naman sila. Siguro naiintindihan nila na ito na lang yung makakapagpasaya kay Butchok kahit paminsan-minsan lang. Masaya kasama si Butchok, Sir Neb. Magaling siyang magkwento, lalo na kapag yung mga pinag-uusapan ay yung tungkol sa mga show na pinapanood niya sa TV. Lagi niya sa aming binabanggit na gusto raw niya maging direktor pagtanda niya. Gagawa raw siya ng maraming pelikula na mapapanood ng mga bata. Bandang 2016, nang makita namin yung post sa Facebook ng mama ni Butchok. Binawian na raw ito ng buhay at ang lamay ay gagawin sa bahay nila. Sobrang naiyak talaga ako nung mabasa ko yon. Ang lakas pa ni Butchok nung huli ko siyang makita. Pero yun na pala ang huli. Dumalaw agad kami sa bahay nila Butchok. Tumulong sa mga gawain. Kami yung naatasang magluto ng mga pananghalian at hapunan. Yung isa kasi sa amin ay culinary ang course. Ikatlong araw ng lamay, mga 10 PM na yon. Nagpaalam na kami sa mga magulang ni Butchok. Pauwi na kami kasi may kanya-kanya pang pasok. 3 motor yung dala namin. Ako yung nasa unahan, habang yung 2 kasama ko sumusunod sa akin. Pareho silang may angkas, ako lang yung wala. Ang weird ng feeling ko habang nasa biyahe kami, Sir Neb. Kasi hindi normal yung bigat ng motor. Para bang may dala akong isang sakong bigas sa likod. Kalagitnaan ng biyahe, binusinahan ako ng sumusunod sa akin. Sumenyas siya na tumigil daw muna kami. Sinunod ko naman. Tinanggal ko yung helmet ko at tinanong kung anong problema. Parang maiiyak na yung kaibigan ko, Sir Neb. Sabi niya, wag daw akong mabibigla. Kasi pareho daw sila nung angkas niya na may naaaninag na nakaangkas sa akin. Hindi raw nila sigurado pero parang lalaki raw. Imposible yun, kako, kasi wala nga akong angkas. Mag-isa lang ako sa motor. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Sabi nung isa, hindi kaya si Butchok yung sumakay sa akin? Parang naiyak ako nung marinig ko yung pangalan na yon. Nung ilibing si Butchok, ginamit ko ulit yung motor papunta sa sementeryo. Sabi ko kung ihahatid namin siya sa huling hantungan, sana sumakay naman siya sa akin kahit sa huling beses lang. Naramdaman ko yung pagbigat ng motor na dala ko nung malapit na kami sa sementeryo. Natuwa ako noon, Sir Neb. Nakangiti kahit umiiyak. Kasi alam ko kahit papano, saan man magpunta si Butchok, ay nanatili siyang kaibigan para sa amin. Kwento lang ito ng Tia Maribeth namin. Nasaksihan daw niya ito mismo noong kabataan niya, kaya naniniwala siya na totoo ang mga aswang. Edad 10 raw noon ang tiya nang mamatay ang isa nilang kamag-anak. Doon daw sa lugar nila ay halos magkakamag-anak ang nakatira sa isang buong kalye, kaya noong may namatay na isa ay talagang maraming nakiramay. Naririnig pa nga raw ni tiya na nagbibiruan yung mga kamag-anak nila noon na kung hindi pa raw pala sila mamamatayan ay hindi pa magkakasama-sama sa iisang lugar. Magkakapit-bahay nga raw sila pero bibihira naman magkatipon-tipon. Malaking tulong nga raw na isang angkan sila sa iisang lugar dahil kahit papano ay napapasaya nila yung mga naulila. Biro nga raw ng iba ay paiyakin naman daw yung byuda dahil lagi na nga lang nakatawa dahil sa mga biruan.
Baka raw isipin ng ibang tao na maligaya pa ito sa pagkamatay ng asawa niya. Pero nagkaiyakan naman nga, ilang araw bago ilibing yung namatay. Bale 9 na araw kasing pinaglamayan yung pumanaw dahil may hinihintay pa itong anak na nasa ibang bansa. Hindi na raw maaalala ng tiya kung pang ilang gabi ng lamay na ganap ang isang pangyayari na nagpapaniwala sa kanya na totoo ang aswang. May isang bata raw na kasama ng bisita ang iyak ng iyak sa lamay. Edad 5 pababa raw yung bata. Doon yata matutulog sa bahay ng mga naulila yung bata at mga magulang nito. Kaya kahit malalim na yung gabi ay naroon pa rin ang mga ito. Tawagin na lang nating Toto yung bata. Nakikipaglaro lang naman daw si Toto sa ibang bata na naroon sa lamay noong maaga pa. Maaga raw itong nakatulog kaya nagising din kinagabihan at lumabas para hanapin yung mga magulang niya na nasa terrace at nagkakape daw. Si Tia raw ang isa sa mga nagsisilbi ng makakain nung mga naglalamay, kaya gising pa rin siya. Si Toto raw umiyak ng umiyak habang nakatingin doon sa kabaong. Pinasok na lang daw ng mga magulang sa loob ng bahay dahil ang akala nila ay nakikita raw ang kaluluwa ng yumao. Tumahan naman daw si Toto at doon na siya tinanong kung bakit siya umiiyak. Ang sabi raw ng bata ay may lola na kumakain sa ilalim ng kabaong at tinatakot siya noon. Natakot din yung ibang naglalamay. Isip sila ng isip kung sino raw kaya yung lola na yon. Baka raw isa rin sa mga kamag-anak nila na matagal nang yumao at sinusundo yung pinaglalamayan. Tapos bigla raw nagtahulan yung mga aso. Mula sa mga aso ng kapitbahay hanggang sa aso noong may bahay. Nagtahulan at nagsipag-alulong habang nakatingin doon sa bahay ng kaanak ni Tia na namatay. Nagagalit pa nga raw yung mga kapitbahay nila sa mga aso dahil malas daw yung mga umaalulong na aso. Hanggang sa naisipan nilang magsaboy ng asin para maitaboy kung anumang malas ang nagbabadya. Kinikilabutan daw si Tia at dahil bata pa nga ay natakot siya at pumasok sa loob ng bahay. May ilang kamag-anak sila na nasa loob na lang din dahil natatakot nga sa alulong ng aso. Tapos biglang nagkasigawan dahil paghagis ng asin sa may kabaong ay may sumulpot na matandang babae na nakahiga sa ilalim noon. Pinagpapalo ito ng mga nakakita. Ilang beses daw nagtangkang tumalon yung matanda. Napakataas daw tumalon noon pero nahihila ng mga tao sa paa kaya hindi nakakalayo. Napaiyak daw si Tia nung makita nga yung matanda na halos lumilipad na. Pero hinihila pababa ng mga kamag-anak nila at binubuntal. Kalbo raw yung matanda pero may lawlaw na dibdib at kita nila yung ari kaya alam nilang babae. Maputlang maputla yung balat nito na nangingintab tapos mahahaba yung mga kuko sa kamay at paa. Nakatakas lang daw yung matanda nung manlaban ito sa mga pumapalo sa kanya. Nangalmot at nangagat kaya nagsipaglayuan na yung mga kamag-anak ni Tia. At wala na silang nagawa nang makatalon yon ng mataas kahit duguan na. Nawala na lang daw yun sa dilim ng gabi. Noon lang din tumahimik sa pagtahol at pag-alulong yung mga aso na nakikita siguro yung matanda kaya nag-iingay. Iyakan daw ng iyakan si Tia dahil sa takot, lalo na yung mga batang kagaya niya. Yung mga naulila naman ng namatay ay iyak din ng iyak dahil kinakain na pala ito noong matandang aswang kahit napakarami nilang nagbabantay. Mula ng gabing yon hanggang sa noong gabing ilibing yung patay ay parati silang nagsasaboy ng asin sa paligid. Baka raw kasi balikan ito noong matandang aswang. Dati pa ay listener na ako sa channel nyo, Sir Neb. Nitong nakaraang taon lang ay may nangyari sa aking nakakatakot na karanasan. Kaya sabi ko bakit hindi ako magpasa ng story dito. Teddy ang pangalan ko. Business ad ang kinukuha kong kurso.
Mahirap pero syempre para sa pangarap ay pagtsatsagaan yan. Anyway, nito lang last year, August ng 2023. Inatake sa puso ang tita Maris ko na taga Tarlac. Close kami ng tita ko. Mabait siya sa akin. Naalala ko noon na isa siya sa mga tumulong sa amin nung minsang malugi yung negosyo ng pamilya namin. Baon na baon kami noon sa utang at kung hindi dahil kay tita Maris ay baka hindi pa rin kami nakakabawi hanggang ngayon. Kaya talagang malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Pulis ang asawa ni tita. May anak sila. Myrtle ang pangalan niya. Special child si Myrtle, Sir Neb. Nasa spectrum siya. Ibig sabihin hindi siya tulad ng mga normal na bata na may normal na buhay. Pero kahit ganoon siya ay mahal na mahal siya ng buong angkan namin. Sa mga reunion siya lagi yung pinagkakaguluhan kasi cute na cute kami sa kanya. Masayahing bata si Myrtle. Matalino rin. Bibo. Kaya noong una kong nabalitaan ng pagpapakamatay ni Tita Maris, naisip ko agad yung bata. Ano kayang magiging reaksyon niya? Paano niya tatanggapin yon? Second day na ako nakapunta sa Lamay. Malayo kasi yung bahay nila sa amin. May mga tinapos din ako na projects. Pagkatapos kong sumilip sa kabaong ni tita, hinanap ko agad si Myrtle. Nasa kwarto siya, nagdo-drawing. Inakap ko siya at sabi ko, mahal na mahal ko siya. Halata na malungkot siya. Ayaw niya lang ipakita sa amin. Nagpatuloy lang siya sa pagdo-drawing. Sinamahan ko na lang siya. Kinausap tungkol sa mga bagay na gusto niyang pag-usapan, gaya ng mga cartoons na pinapanood niya. Pagkatapos maghapunan, inalok ko si Myrtle na lumabas ng bahay. Sabi ko sa kanya magpicture kami. Isa yun sa mga gusto niyang ginagawa. Nasa balkonahe kami. Todo pose naman si Myrtle. Natutuwa ako kasi kahit papano ay nag-e-enjoy na yung bata. Kuha lang ako ng kuha ng larawan. Siguro kalahating oras na ang lumipas. Bigla na lang natahimik si Myrtle. Naupo siya doon sa gilid. Tapos sabi niya sa akin, ayaw na raw niyang magpicture. Tinanong ko kung bakit, kung pagod na siya. Sabi niya habang nagpo-post daw siya kanina, may nararamdaman siyang yumayakap sa kanya. Tapos habang niyayakap daw siya, naaamoy niya yung cologne na laging ginagamit ng mama niya. Kawawang bata sa isip-isip ko. Namimiss niya pa rin talaga si Tita Maris. Pumasok na lang kami at doon na lang tumambay sa loob. Sir Neb, medyo nagkagulo nun. Kasi nakita ng ilang kamag-anak namin na may bakas ng kamay sa braso ni Myrtle. Namumula yon na parang hinawakan siya ng sobrang higpit. Nakagalitan pa nga ako kasi akala nila ako yung may gawa. Kaso maya-maya sumagot si Myrtle. Sabi niya, si mama raw niya ang may gawa nun. Hinihila daw siya ng mama niya habang nasa labas kami. Sinasabi raw ng mama niya na isasama raw niya siya. Nagkatakutan pa kami nun. May mga nagalit pa kay Myrtle. Wag na raw niya ulit sasabihin yon. Kinagabihan, Sir Neb, nagkagulo na naman. Nawawala kasi si Myrtle. Hinanap namin siya kung saan-saan. Buti na lang at naabutan namin. Sir Neb, nandoon siya sa kalsada na para bang nag-aantay ng sasakyan. Nung mapansin niya na may papasalubong na malaking sasakyan, tumakbo siya papunta doon. Napatakbo talaga yung tito ko nun para hablutin si Myrtle. Pag uwi namin, inulit lang niya yung sinabi niya. Nakita raw niya ang mama niya. Sinasabihan siya nito na sumama sa kanya. Sir Neb, hindi ko alam kung bakit ginagawa ni Tita Maris yun o kung siya ba talaga yung nakikita ng anak niya. Pero awa naman ng Diyos ay walang nangyaring masama kay Myrtle. Nung malibing na si tita ay hindi na naulit yung mga pangyayaring yon. Magandang araw po, Sir Nebkero. Ako nga pala si Marcel ng Bambang, Nueva Vizcaya.
May isi-share lang akong kwento na naranasan ng tatay ko. Tricycle driver si tatay noong malakas pa siya. May isang kwento siya na parating nababanggit, lalo na kapag nagiinuman sila ng mga kaibigan niya. Medyo nakakapangilabot kasi yung karanasan ni tatay, kaya madalas niyang ibida kapag kwentong katatakutan ng pinag-uusapan. Nasa 40 anyos pa lang daw noon si tatay. May hinatid siya sa simbahan tapos may sumakay rin agad sa kanya, isang pasahero na nagpahatid sa isang address. Hindi raw pamilyar kay tatay kung sino yung pasahero dahil noon lang niya nakita. Hindi naman nagtagal at nalaman din ng tatay kung sino yung naisakay niya dahil napakadaldal daw at kwento ng kwento. Para bang sabik na sabik daw sa kausap. Sabi raw noong babae ay 15 taon na itong pabalik-balik sa Pilipinas at Singapore. OFW pala. OCW pa nga yung pagkakasabi ni tatay dahil dati raw ay yun ang tawag sa mga OFW. DH yung babae at ayon pa rito ay pinakamahirap daw nitong trabaho ay yung sa huli nitong amo. Yun daw kasing mga dati nitong amo na pinagsilbihan niya sa loob ng 14 na taon ay naghiwalay. No choice yung babae kundi umuwi ng Pilipinas kasi nawalan na nga ng trabaho. Pero bumalik din daw ito sa Singapore dahil nakahanap uli ng pagtatrabahuhang bahay. Ibang-iba raw ang pakikitungo ng mga bago nitong amo kumpara doon sa mag-asawang naghiwalay. Para daw hayop kung ituring ito. Naiiyak pa nga raw yung babae habang nagkukwento kay tatay. Pinagaang na lang ni tatay yung loob nito sa pagsasabi na mabuti at nakauwi na siya sa Pilipinas. Sabi pa raw ni tatay ay wag na siyang bumalik sa Singapore. Magtiyaga na lang sa trabaho rito sa Pilipinas kahit maliit yung sahod. Sagot daw ng babae ay yun nga sana ang plano nito. Kauuwi lang daw niya ng araw na yon. At una talagang pinuntahan ay simbahan para makapagpasalamat sa Diyos dahil nakauwi na siya. Nagtaka raw si tatay kasi kung kauuwi lang nito, nasaan yung mga gamit niya at bakit nag-iisa lang siya? Isip daw niya ay baka nauna na sa bahay ng mga ito yung mga kamag-anak na sumundo sa kanya na siyang may bitbit ng mga gamit. Nagbiro na lang daw si tatay na baka pwedeng makahingi ng chocolate. Natawa pa raw yung babae at ang sabi ay hindi na ito nakapamili ng pasalubong dahil emergency ang pag-uwi. Nung makarating sila roon sa address kung saan nagpahatid yung babae, ay nakita ni tatay na maraming tao at parang may pinaglalamayan. Sabi raw ni tatay ay nakikiramay siya. Akala niya ay may kamag-anak na namatay yung pasahero niya, kaya ang sabi nito ay emergency ang pag-uwi. Hindi na raw sumagot yung babae at narinig na lang niya na umiiyak ito. Awang-awa pa raw si tatay dahil sa kwento nga nito ay mahirap ang buhay sa abroad tapos ay namatayan pa sa Pilipinas. Paghinto ng tricycle sa tapat ng bahay noong babae, nagulat pa siya dahil wala na pala siyang pasahero. Dali-dali raw siyang bumaba at hinanap ito. Baka raw tumalon na o ano. Pero hindi na niya ito nakita. Ang nasa isip pa ni tatay noon ay hindi pa ito nagbabayad, kaya pumasok siya roon sa bakuran at nagpasintabi sa mga naroon para hanapin yung OCW na naisakay niya sa may simbahan. Anya nga ay hindi pa nagbabayad ng pamasahe. Bigla raw umiyak yung isang may edad na babae at pinakita kay tatay yung picture na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Para daw mauupos na kandila ang pakiramdam ni tatay nung makitang yung pasahero niya at ang pinaglalamayan ay iisa. Kararating nga lang daw ng bangkay nito ng umagang yon. Namatay sa bugbog ng amo. Paulit-ulit daw si tatay noon. Sabi siya ng sabi na naisakay pa niya ito sa may simbahan dahil sabi ay gustong magpasalamat sa Diyos dahil nakauwi na siya. Sabi raw ng mga kaanak noong babae ay nakasanayan na raw pala talaga nito na kapag umuuwi ng Pilipinas ay nagsisimba muna bago dumiretso sa bahay. Kahit yumao na ay nagsimba muna pala yung babae
bago nagpahatid sa bahay nila. Hindi na raw nasingil ni tatay ng pamasahe yung mga kaanak ng babae. Naawa na lang daw siya. Dahil sa kabila ng sinapit nito sa ibang bansa ay nagsimba pa rin at pinagpasalamat na nakauwi pa rin ito kahit bangkay na. Reggie po ang pangalan ko. Gusto ko lang sanang mag-share ng kwento sa ating mga kapasta dyan. Nirefer ako ng trabaho ng pinsan ko sa isang funeral homes malapit lang sa amin. Dati na rin nagtrabaho doon yung pinsan ko. Ang sabi niya naghahanap daw ng bagong empleyado. Nung time na yon Sir Neb, desperado akong magkaroon ng pagkakakitaan kasi may binabayaran akong motor. Pagkatapos ng interview, natanggap naman ako. Ang hindi ko alam ay haunted pala yung isa sa mga room ng funeral homes doon. Hindi ako matatakotin Sir Neb kasi ang pananaw ko noon ano bang magagawa sa inyo ng multo? Patay na sila. Usually ang pinakamatinding magagawa lang nila sa'yo ay yung matakot ka. Pero kung hindi ka matatakot sa kanila, wala naman silang laban sa'yo. Pero nagbago yung pananaw kong yon dahil sa funeral homes na pinagtrabahuhan ko. May 5 room doon. Lahat yon available lagi for rent. Kapag may nagbubook ng lamay, madalas ay iniiwasan nilang i-refer yung room 1 sa mga customer. Maliban na lang kung yun na lang talaga yung available na room. Nagtaka ako nung una. Bakit kaya kako? Pinaka-rason na naiisip ko ay dahil nasa dulo pa yung room number 1. Pinakamalayo. Nung nautusan akong maglinis sa room na yon, nalaman ko ang dahilan. Tinawag ako ng manager. Sabi niya i-ready daw namin yung room 1 kasi may darating na gagamit. Ang unang ginagawa talaga namin sa mga room ay lilinisan namin bago palitan ng mga kortina. Dala ko yung map. Sinimulan ko sa pinakalikod ng room yung pagmamap. Yun ang unang beses na naglinis ako sa room na yon. Sir Neb, may napansin akong gumalaw. Lumingon ako. Pero wala naman. Sabi ko baka hangin lang. Nagmap uli ako. Tapos maya-maya, meron na naman. Hindi lang isa. Parang 2 sila o 3. Tumigil ako. Sabi ko, sino yan? Akala ko kasi katrabaho lang na pinagtitripan ako. Pero wala. Bumalik ako sa pagmamap. Paulit-ulit kong nakikita yung mga gumagalaw. Pero hindi ko na lang pinapansin. Sabi ko bibilisan ko na lang yung paglilinis para matapos na. Nagpatay sindi yung ilaw. Pati yung ilaw doon sa part kung saan nilalagay yung kabaong, nagbukas sara din. Kinabahan na ako. Nakita ko ulit sa gilid ng mata ko yung mga gumagalaw na kung ano. Sir Neb, paglingon ko, may 3 babae na nakaupo sa upuan. Mahaba yung mga buhok nila. Maputla yung itsura. Nakatingin sila sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung map at saka lumabas. Mabilis yung mga yapak ko. Sinabi ko kay manager yung nangyari. Pinasamahan niya ako doon sa 2 pang empleyado rin. Wala na yung 3 dalaga pagbalik namin. Tumatawa-tawa pa yung 2 kasama ko. Sabi nila okay lang daw na matakot ako. Kasi haunted daw talaga yung room number 1. Kaya nga raw pinaparentahan lang ito kapag wala na talagang available. Kalauna nasanay na rin ako sa room na yon. Madalas ang reklamo sa room number 1. Nagkakawalaan daw ng mga gamit. Madalas daw na mawala ay mga makikinang na bagay tulad ng mga kwintas, singsing at bracelet. Tapos lahat daw ng natutulog doon nananaginip ng masama. Para bang binabangungot na ewan. May mga pagpaparamdam. May mga gumagalaw na upuan at nagsasalitang mga babae. Tumagal din ako ng 1 year sa funeral homes na yon. Pero nag-resign ako after makahanap ng mas maayos na trabaho. Feeling ko kasi lagi akong puyat sa trabahong yon. Sabi ng mga magulang ko, baka raw magkasakit ako
Kaya naghanap na ako ng ibang mapapasukan. Sa ngayon Sir Neb, nagtatrabaho na ako sa isang factory. Mas gusto ko dito. At least dito, walang mga multong dalagita na magpapakita sa'yo habang nagtatrabaho ka. Nais ko lang pong magbahagi ng isang pangyayari dito sa aming lugar. Siguro ay may 10 taon na ang nakakaraan magmula nang mangyari ito. May kapitbahay kami noon na itago na lang natin sa pangalang Lorna. 12 years old lang yata noon si Lorna at nakatira sa bahay ng tiyahin niya na tawagin na lang nating Ate Doray. Hindi ko naman masasabing minamaltrato ni Ate Doray si Lorna, Sir Neb. Pero madalas ko lang marinig na binubungangaan niya yung bata. Sabi ni Ate Doray ay tamad at parating tulog si Lorna, kaya niya pinagsasabihan. Pero sabi naman ni Lorna, kaya siya parating natutulog ay dahil laging masakit yung ulo niya. Direct to the point na, Sir Neb, namatay si Lorna. Parang may tumor yata siya sa utak na siyang dahilan ng parating pagsakit ng ulo niya. Naging bedridden pa siya noon at sinusuotan ng diaper ni Ate Doray. Inalagaan naman siya ni ate noong nagkasakit siya ng malala at hindi na pinagagalitan. Ang madalas na lang na naririnig namin ay yung mga iyak ni Lorna dahil sa labis na sakit ng ulo. Hirap na hirap siya hanggang sa isang araw nga ay hindi na siya gumising. Nakilamay naman kami kina Ate Doray. May ilang kamag-anak silang dumarating pero hindi kagaya ng ibang lamayan. Mas madalas ay walang tao na nagbabantay sa mga labi ni Lorna. Kasabihan na ng matatanda na huwag pababayaan na walang bantay ang labi dahil ninanakaw daw ito ng aswang. Pangatlong gabi ng lamay ay nasilip ng bayaw ko na walang bantay sa lamay ni Lorna. Kaya niyaya niya kami na maglamay. Kawawa naman daw kasi yung bata. Tsaka dahil nga roon sa kasabihan ng mga matatanda. Maaga pa naman nun, mga 9:00 pa lang. Sina Ate Doray pala ay nagluluto ng sopas sa likod ng bahay nila para sa mga nakikiramay. Tapos yung nakatoka na bantay kay Lorna ay nagpaalam saglit na magpapaload pero hindi na bumalik. Tapos kami naman, ako, yung bayaw kong si Emon at yung kapitbahay namin na si Hil ay medyo nawili sa pakikipagkwentuhan kina Ate Doray sa likod. Nakalimutan namin na wala nga palang bantay si Lorna. Naalala lang namin nung may marinig kaming huni ng ibon. Biglang nagkapulasan kasi sabi bigla ni Ate Doray ay mula noong unang gabi ng lamay ay may humuhuni ng ibon. Kaya hindi nila pinapabayaan na matagal na walang bantay si Lorna. Takbo agad kami ni Emon doon sa sala kung saan naroon si Lorna. Wala namang kakaiba. Sinilip namin siya sa kabaong. Normal pa rin yung itsura niya. Tapos bigla ba namang nagsalita yung kapitbahay namin na si Hil. Ang sabi niya, "Sino ho kayo?" Paglingon namin sa may pintuan, may lalaki na akmang papasok pero parang nagulat pagkakita sa amin. Nagpalipat-lipat yung tingin sa amin noong lalaki. Kita talaga sa itsura niya na nalito siya pagkakita sa amin. Tapos ay nagkamot na lang ng ulo niya pero binabarin kaagad yung kamay niya at tinago sa likod. Tapos ay ngumiti. Sabi niya maliraw yata siya ng napuntahang lamay. Tumingin pa siya roon sa internment sa gilid ng pinto. Tapos tumango at ngumiti. Nagkamali nga raw siya tapos ay nagpaalam na at nagmamadaling umalis. Hinabol pa namin siya ng tingin. Kaso ay ang bilis niyang nawala noong gumilid siya sa may pinto. Sabay-sabay kaming huminga ng malalim nila Emon at Hil. Tapos ay sabay-sabay rin kaming napamura at nagsabi na aswang yung lalaking yun. Tinawag agad namin sina Ate Doray at sinabi yung nangyari. Alalang-alala sila dahil siguradong aswang talaga yung lalaking yun. Ang hahaba rin kasi ng mga daliri niya. Nakita namin noong nagkamot siya saglit ng ulo. Hindi normal yung haba ng mga daliri at kuko niya. Tapos ay
kahit medyo malayo kami sa kanya ay amoy na amoy yung lansa ng hininga niya. Kahit sina Ate Doray pala sa likod ay naamoy yung lansa. Sa pang-apat at huling gabi ng lamay ay talagang maraming nagbantay kay Lorna dahil nga sa napabalita yung pagbisita ng aswang sa kanya. Noong umaga na ililibing na siya ay binaklas yung jealousy na bintana ng bahay nila Ate Doray para doon idaan yung kabaong at makita kung si Lorna pa rin ba yung nasa loob. Sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay si Lorna pa rin yung laman ng kabaong. Hindi siya nakuha ng aswang at matiwasay na naihatid sa huling hantungan. Magandang araw sa mga kapasta natin. Elaine po ang pangalan ko. 27, walang asawa pero may boyfriend. Itong story ko ay nangyari noong kabataan ko. Sabi ni Mama, 5 years old daw ako noon. Kapag kinukwento niya ito sa akin, hindi ko naman na maaalala. Pero sabi niya kinikilabutan pa rin daw siya. Yung sumunod sa akin ay Kambal. Yung pangalan dapat nila ay Ninya at Ninyo. Sabi ni Mama tuwang-tuwa raw sila nang malaman na Kambal yung magiging kapatid ko. Pamahiin kasi sa amin. Swerte raw yung mga Kambal. Lahat ng biyaya na matatanggap mo ay doble. Kaso Sir Neb, premature yung Kambal nung isinilang ni Mama. Paglabas daw hindi pa fully grown baby yung lumabas. Halos malapit pa raw sa mga fetus. Grabe yung lungkot noon nila Mama at Papa nung umuwi sila. Nilagay lang nila sa isang maliit na kahon yung Kambal kasi wala pa kaming panggastos nun. Yun na yung naging parang kabaong nila. Siyempre may lamay din na naganap sa bahay. Nakiramay yung mga kapitbahay namin. Gusto nilang makita yung premature na mga baby. Pero si Mama, tinakpan ng maigi yung kahon. Ayaw niyang ipakita yung Kambal sa mga tao. Habang nasa lamay daw, sabi ni Mama nakahiligan ko raw na maglaro sa harap nung kahon. Gustong gusto ko raw na pumwesto doon. Tapos paminsan-minsan, parang may kinakausap ako. Sabi ni Mama, akala raw niya ay normal na laro lang ang ginagawa ko. Ganun naman daw talaga yung mga bata madalas. May kinakausap kahit wala naman. Nung last day nandoon daw ulit ako sa tapat ng kahon. May kinakausap na naman na kung sino. Narinig daw ni Mama yung mga sinasabi ko. Binabanggit ko raw yung pangalan ng Kambal, Ninyo at Ninya. Na imposibleng mangyari kasi hindi naman daw nila nabanggit sa akin yung pangalan ng dalawa. Tapos tumayo daw ako. May niyayakap daw ako sa hangin na kung sino habang binabanggit yung pangalan ng Kambal. 2 beses daw akong may niyakap. Sabi ni Mama parang niyayakap ko raw yung mga kapatid ko. Naiiyak na noon si Mama. Tapos ang huli ko raw na ginawa ay kumaway ako doon sa kahon na parang nagpapaalam. Tapos umalis na ako at sa kwarto na naglaro. Kinilabutan daw si Mama at the same time masaya rin siya dahil at least ay nakita ko at nakapagpaalam ako doon sa mga kapatid ko. Kung ako ang tatanungin Sir Neb ay hindi ko maalala ito lahat. Lahat ng nasa kwento ko ngayon ay sinabi lang sa akin ni Mama. Kapag death anniversary na nung Kambal ay dumadalaw kami sa puntod nila. Kahit ngayong malaki na ako, hindi pa rin namin sila nalilimutan. Yung kabarkada kong si MJ talaga ang nakaranas ng kwentong ito. Tungkol sa isa niyang niligawan na dinate niya sa isang restaurant na may katabing bahay na merong lamay. Sir Neb, pa-shoutout na lang daw si MJ, pati na rin yung ex na nililigawan niyang si Carmi. Yung restaurant po kasi na pinuntahan nila noon ay nasa isang village. Nasa bakuran lang ng bahay yung resto at open air. Kita nila lahat ng dumaraan dahil bukas yung malaking gate. Noon daw dumating sina MJ doon sa resto ay maaga pa. Mga 11 ng umaga para
Makauna sila ng lunchtime dahil dinadayo talaga yon. Ang ganda na ng kwentuhan nila tapos itong kadate niya na si Carmi, habang kumakain sila ay patingin-tingin daw sa gate. Napapalingon din tuloy si MJ at nakukonsyus siya kaya tinanong niya kung nakarating na ba ito sa lugar na yon kasi baka raw may kakilala siya roon. Sabi naman daw ni Carmi ay first time lang nitong makarating doon, kaya lang ay naiilang daw ito doon sa babae na nakatingin sa kanila. Lumingon daw si MJ sa labas pero wala naman siyang nakitang babae na nakatingin sa kanila. Bago pa raw niya masabi na wala namang babae sa labas ay nakasigunda na si Carmi ng tanong. Baka raw may girlfriend si MJ o kaya ay ibang nililigawan dahil mukhang galit sa kanila yung babae. Todo tanggi siyempre si MJ. Tsaka niya sinabi na wala naman siyang nakikitang babae doon sa may gate. Lumingon daw uli si Carmi tapos ay nanahimik na. Doon na raw nagsimulang maging awkward yung date nila. Pasulyap-sulyap pa rin si Carmi sa may gate. Nanginginig na rin yung mga kamay niya at pinagpapawisan. Kaya tinanong niya kung gusto na ba nitong umalis. Pakiramdam daw niya noon ay hindi talaga sila dapat nagpunta sa resto na yon. Feeling niya ay may mali at may pakiramdam siya na hindi sila welcome. Sabi pa nga ni MJ ay para daw nagpapop yung mga tenga niya. Nginitian siya ni Carmi tapos ay maluha-luha na raw ang itsura kaya nagpanik na siya. Ayaw pa raw siyang tignan nito kaya naisip niya ay may nasabi siya ritong offensive. Nung magyaya na ngang umalis si Carmi ay feeling daw niya ay alam na niyang mababasted siya. Gusto raw niyang sisihin yung resto dahil baka hindi nagustuhan ni Carmi yung pagkain at naging daan yon para ma-turn off ito sa kanya. Lulugo-lugo raw siya nung lumabas sila kaya hindi niya napansin na may inaayos pala sa katabing bahay noong resto. Kung hindi siya pinigilan maglakad ni Carmi ay hindi niya yun mapapansin. Doon na nga niya nakita na may funeral service palang inaayos. May nagkakabit ng tarpaulin sa may gate at nagpapasok ng mga gamit. Wala pa raw silang nasisilip na kabaong pero may mga tao na sa loob na parang naglalamay. Nabasa nila sa tarpaulin kung para kanino yung lamay at ilang taon lang ito. Halos kasing edad lang daw nila Carmi yung babae. Bigla na lang daw siya hinila-hila ni Carmi hanggang sa labas ng village. Nung makapara sila ng taxi ay tsaka lang nagkwento si Carmi kung ano ba yung nangyari dito at biglang nawala sa mood. Yun daw nakikita nitong babae sa may gate ng resto ay yun mismong babae na nasa tarpaulin ng punerarya. Kaluluwa na lang ito kaya hindi nakikita ni MJ. Parang napansin daw noong kaluluwa na nakikita ito ni Carmi kaya lumapit sa kanila. Kinukulit daw noong babae si Carmi kung kilala ba niya ito dahil nakatingin sa kanya. Nilalapit daw noong kaluluwa yung mukha nito kay MJ at sinisigawan siya sa tenga. Naririndi raw si Carmi sa boses noong babae kaya naluluha na siya. Sumunod pa raw sa kanila palabas yung babae at parang balak pang sumama sa pupuntahan nila. Kung hindi lang nito nakita ang sariling muka sa tarpaulin. Nagtatakbo raw sa loob ng bahay yung babae habang sumisigaw. Inamin ni Carmi kay MJ na meron siyang third eye at maraming nakikitang elemento at multo sa paligid. Nakipag-communicate pa rin naman si MJ kay Carmi pero dahil sa dami ng kwento nitong kababalaghan tuwing nagde-date sila ay tinabangan siya rito. Para daw kasing puro na lang yon ang bukang bibig ni Carmi. Minsan ay talagang natatakot na si MJ. Eventually ay hindi na rin nga niya kinausap si Carmi. Siya na lang din yung nawalan ng gana. Ang pangalan ko po ay Jiminy. Sabi ng mga magulang ko, pinangalan daw nila ako sa isang sikat na singer abroad. Pangarap daw kasi nila na maging isang sikat na singer din ako tulad niya. Kaso mukhang mali yung hula nila kasi mas nahilig ako sa dancing kesa sa pagkanta.
Noong bagong graduate ako ng high school, isa sa mga naging racket ko ay ang pagtuturo ng sayaw sa mga paaralan. Maliit lang yung kita pero dahil mahal ko naman ang pagsasayaw ay pinagtiyagaan ko na lang. Itong experience ko ay nangyari nung mga panahon na yon. Bale, naimbitahan ako sa isang school na magturo ng sayaw. Medyo malayo sa amin yung school, tapos 5 araw ako dapat magtuturo. Buti na lang at may free lodging naman sila. Hindi nga lang doon sa mismong school. Pinapahiram naman ako ng bike ng isang teacher ng school para kahit papano raw ay makatipid ako sa pamasahe papuntang school. Nung unang gabing uwi ko, nakasakay ako ng bike. Nadaanan ko itong isang maliit na building na alam kong abandonado sa umaga. Sarado siya. Nakababa yung metal na cascading door. Akala ko nga talaga walang gumagamit nun. Pero nung unang gabi ko, malayo pa ay kita ko na bukas yung building. May ilaw, may mga bulaklak na pampatay sa labas. Tapos may nakasulat na pangalan. Naisip ko na baka punerarya yon. Nagdahan-dahan ako sa pagbabike. Binagalan ko yung pedal nung nasa harap na ako ng building. Pagsilip ko, mas maraming bulaklak sa loob. May kabaong, mga mahahabang upuan na pwedeng upuan ng mga bisita. Pero walang nagbabantay, walang tao. Nawirdohan na ako nun. Yun lang ata yung tanging lamay na nakita kong walang tao. Paulit-ulit na ganoon. Sa umaga sarado yung building. Abandonado. Sobrang alikabok nung cascading door. Ang daming basura sa harap. Pero sa gabi, may lamay na nangyayari. Pero walang tao. Nung huling araw ko sa practice, sabi ko sa sarili ko na papasok ako doon sa punerarya. Gusto kong malaman kung bakit sa umaga sarado sila. Tapos sa gabi may lamay na walang tao. Hindi ako mapakali kung hindi ko malalaman, Sir Neb. Kinagabihan ay nagbike uli ako. Tumigil ako mga 10 metro pa bago ko marating yung punerarya. Naglakad ako papunta doon. Sumilip muna ako bago pumasok. Wala talagang tao. Fresh yung mga bulaklak. Maraming ilaw. Pero ni isang bisita o kamag-anak ng patay ay hindi ko makita. Lumapit ako sa kabaong. Patingin-tingin ako sa paligid kasi baka may lumitaw bigla na kamag-anak. Pero wala. Sobrang tahimik. Rinig na rinig ko yung hangin sa labas sa sobrang tahimik. Sarado yung kabaong. Pinagmasdan kong mabuti ng matagal. Ang daming tanong na pumapasok sa utak ko. Bakit may lamay? At bakit walang tao? Sir Neb, paalis na sana ako. Nakatalikod na ako doon sa kabaong nung marinig ko yung pagbukas nun. Nakaramdam ako ng takot. Ayokong lumingon. Kung ano man yung may gawa ng pagbukas ng kabaong, ayokong makita. Dapat sa pagkakataong yun ay tumakbo na ako. Kumaripas para hindi ko na makita kung ano man yun. Pero hindi. Hindi ko napigilan ang matinding kuryosidad ng utak ko. Lumingon ako. Nakaupo na sa kabaong niya yung lalaking bangkay. Nakasuot ng bagong barong. Pero yung mukha niya ang talagang nagbigay ng matinding takot sa akin. Naaagnas na yung mukha niya. Butas-butas at sa ibang bahagi ay nakikita ko na yung bungo niya. Nakatingin siya sa akin. May sinasabi siya pero hindi ko marinig. Nung makita ko na pilit siyang lumalabas sa kabaong niya, doon na ako tumakbo, pabalik sa bisikleta ko. Hindi ako lumingon. Yun nga lang, bago ko pa paandarin yung bisikleta, biglang nagblanko yung paningin ko. Wala na akong naaalala pagkatapos noon. Ang huli ko na lang na natatandaan, nakahiga na ako sa kalsada. Nasa gilid ko pa rin yung bike na pinarada ko. Kahit natatakot ay sinubukan kong lingunin yung punerarya na pinanggalingan ko. Pero Sir Neb, wala na yung mga ilaw, yung mga bulaklak. Sarado na ulit yung lugar na pinasok ko kanina. At higit sa lahat,
Wala na yung nakakatakot na lalaki. Agad akong tumayo. Sumakay agad ako doon sa bike. Nung makasakay, imbis na dumiretso ako ay nag-U-turn ako at pumedal pabalik. May tinuro sa akin na ibang ruta yung kakilala kong teacher. Napauwi rin doon sa lodging na tinutuluyan ko. Doon na ako dumaan kahit mas mahaba yung daan doon. Nung makauwi ako, uminom ako ng tubig. Pinuksan ko lahat ng ilaw sa kwarto. Tapos nagsara ng mga bintana. Naparanoid ako nung gabing yon. Akala ko talaga susundan ako nung bangkay hanggang sa tinutuluyan ko. Pero hindi naman nangyari yon. Hanggang ngayon, Sir Neb, wala pa rin akong paliwanag sa kung ano bang na-experience ko. Pinaglaruan ba ako ng engkanto o isa bang multo yung nagparamdam na yon sa akin? Mas okay siguro na hindi ko na lang malaman ang sagot. Saksi ako sa nangyaring kababalaghan sa bahay ng isang kakilala. Ilang taon na ang nakakaraan. Tawagin niyo na lang po akong Kano, Sir Neb. May family friend kami noon na tawagin na lang nating Mrs. Reyes. Namatay dahil sa isang aksidente. Mag-isa lang sa bahay nila si Mrs. Reyes. Biyuda na kasi siya at yung 3 niyang anak ay may kanya-kanya ng pamilya at bumukod na rin ang tirahan. Yung bunso niyang anak na tawagin na lang nating Ann ay nasa Davao nang mamatay si Mrs. Reyes. Taga Davao kasi yung napangasawa ni Ann at doon na sila nakatira. May isang anak si Ann na tawagin na lang nating Annie na hindi na nakita pa ng personal ni Mrs. Reyes. Hindi kasi makauwi sina Ann dito sa Bulacan sa kung ano-anong dahilan. 2 years old na si Annie nang makauwi sila. At yun nga ay sa kadahilanang namatay na si Mrs. Reyes. Noong mga unang araw ng lamay ni Mrs. Reyes ay mapapansin na para siyang malungkot. Salubong yung mga kilay at nakakunot yung noo. Sabi ng matatanda ay dahil daw yun kay Ann na hindi pa dumarating kahit patay na yung nanay niya. 2 araw na yung lamay nang dumating si Ann. Nilapit agad nila sa kabaong si Annie at pinakilala sa lola nito. Yung mga kapatid ni Ann ay masama ang loob sa kanya dahil kung hindi pa raw namatay ang nanay nila ay hindi pa mapipilit si Ann na umuwi. Nagkasagutan pa sila ng konti noon pero inawat na lang ng iba nilang kamag-anak alang-alang sa kanilang ina. Ang inaasahan namin noon ay aaliwalas na yung mukha ni Mrs. Reyes bilang dumating na si Ann. Pero walang nagbago sa mukha niya. Kunot noo pa rin. Kaya ang bagong sinasabi naman noong iba ay masama talaga ang loob ni Mrs. Reyes nang siya ay mamatay. Sa bagay, maaari namang may katotohanan yon dahil biglaan ang pagkamatay niya. Tapos may mga nagsabi naman na baka raw dahil nag-away-away pa yung mga anak niya. Sa huling araw ng lamay ay may kakaibang nangyari. Nagkagulo, Sir Neb, kasi nawala si Annie. Mabilis na siyang maglakad kasi nga 2 years old na. Tapos medyo madaldal na rin kahit medyo bulol. Ang sabi ni Ann, natutulog lang daw si Annie sa kwarto na ginagamit nila, which is yung kwarto nga ni Ann noong dalaga pa siya. Madali namang makikita yung bata kung lalabas ito ng kwarto. Dahil sala agad ang bubungad at doon pinaglalamayan si Mrs. Reyes. Ang kinatatakot ni Ann ay baka nakalabas ng bahay si Annie at nabitbit ng kung sino. Hindi naman nagtagal ay nakita rin si Annie. Naroon ito sa 2nd floor ng bahay, sa kwarto ni Mrs. Reyes. Natutulog ito ng padapa. May mga unan sa paligid para hindi siya mahulog at may kumot pa. Ang sabi ng pinsan ni Ann na nakakita kay Annie ay may narinig silang kumakanta sa kwarto kaya kinatok niya at binuksan. Doon na nga niya nakitang natutulog si Annie. Pagkatapos ay huminto yung pagkanta. Nangilabot daw agad siya dahil hinala niyang si Mrs. Reyes yung kumakanta. Kinuha ni Ann si Annie at nagising yung bata. Nung tanungin ito kung bakit nakarating doon sa kwarto sa taas
ay pabulol nitong sinabi na kinuha siya ng mami noong nagising siya sa kwarto nila dahil sa ingay. Pinaghele daw siya ng mami at kinantahan hanggang sa makatulog uli. Napaiyak si Ann dahil binanggit ni Annie na isang mami ang kumuha rito. Mami kasi ang pinapatawag ni Mrs. Reyes sa mga apo niya. Kahit naman kami noon ay napaluha rin sa nangyari. Awang-awa kami kay Mrs. Reyes dahil sa kagustuhan nitong makilala ang apo ay pinuntahan pa rin ito at inalagaan kahit na mayapa na siya. Sorry si Ann sa nanay nila. Si Annie naman ay walang kamuwang-muwang sa nangyayari at nakatingin lang sa labas ng bahay bago sinabing, "Bye-bye, Mami." At kumaway pa. Nagtayuan talaga yung mga balahibo namin noon. Napadasal pa yung iba. Noong bubuhatin na yung kabaong ni Mrs. Reyes para madala na siya sa simbahan, ay napansin na umaliwalas yung mukha niya. Nawala yung pagkakunot ng noo at yung pagsasalubong ng mga kilay. Parang napayapa siya nung maalagaan niya si Annie. Kahit saglit lang ay nakapagpakilala siya rito bilang mami. Phil na lang ang itawag niya sa akin. VA po ako. Bale online na trabaho kaya madalas nasa bahay lang. Isa sa mga pampalipas ko ng oras ay ang pakikinig sa channel nyo. Bago ko na-discover ang channel nyo at bago ko nakilala yung girlfriend ko, hindi po talaga ako naniniwala sa mga aswang na yan. Pinalaki ako sa modernong panahon kung saan yung mga nakakatakot lang ay yung mga kriminal. Sabi ko sa sarili ko, puro sabi-sabi lang naman ang mga kwentong yan tungkol sa mga aswang daw o manananggal na namamataan sa probinsya. Pero after ko masaksihan yung nangyari sa lamay ng lola ng girlfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Antoinette, ay nagsimula na akong maniwala. Magwa 1 year na kami ng girlfriend ko. Nasa bahay ako noon nung tumawag siya. Sabi niya namatay daw si Lola Fenya na nakatira sa may Albay. Tinanong niya kung kailan ko siya pwedeng samahan para makauwi sa Albay. Sabi ko sa Sunday na lang kami umuwi. Pumayag naman si Antoinette. Nung dumating yung araw na yon, nagkita kami sa terminal ng bus. Mahaba yung naging biyahe namin. Halos 7 hours din. Tapos sumakay pa kami ng jeep. 2 beses nag-tricycle bago namin narating yung barangay nila. Sabi ni Antoinette sa akin, sa barangay na yon siya lumaki at nagkaisip. Lumipat lang sila kasi wala masyadong opportunity. Probinsya talaga yung barangay nila. Ang liit nung simentadong daan na kung may makasalubong siguro kaming jeep, baka mahulog na yung isa sa kabilang bahagi. Marami na rin namang mga bahay, pero halos lahat gawa lang sa mga plywood o yerong pinagtagpi-tagpi. Wala halos mga grocery stores o kaya mga commercial building. Kapag bibili ka raw ng mga supplies sa bahay, kailangan mo pang pumunta ng sentro. Pagdating doon sa bahay, pinakilala ako ni Antoinette sa mga kapamilya niya. Malaki yung angkan nila. Mga pinsan, tito at tita, mga pamangkin. Mababait naman sila, kaya hindi ko naman naramdaman na out of place ako sa lugar. Sa katunayan nga niyan, Sir Neb, inalok pa ako ng mga pinsan niya sa inuman. Hindi naman ako nakatanggi. Habang nagiinuman, babala sa akin nung isa sa mga panganay sa mga magpipinsan na kung may mangyari raw sa huling araw ng lamay ng lola nila, wag daw akong matatakot. Basta intindihin ko lang daw ang mga mangyayari kasi ipapaliwanag naman daw ni Antoinette ang lahat. Tumangu-tangu na lang ako. Lasing na rin ako nung time na yon kaya wala na sa wisyo. Sumunod na araw, hapon yon. Napansin ko na yung mga tito at tita ni Antoinette ay nagtitipon-tipon doon sa harapan ng kabaong ng lola niya. Sarado yung casket kaya hindi ko makita yung itsura ng lola niya. Tinanong ko si Antoinette kung bakit nakaabang doon yung mga tita niya. Pero
wala siyang sinabi. Around 6 p.m, may kinuhang mga malalaking 2x2 yung tita at tito ni Antoinette. Nanood lang ako. Bigla ba namang umalog-alog yung kabaong? Bumubuka-buka yung takip na parang may gustong kumawala galing doon. Tsaka lumabas ang isang maitim na sisiw doon sa takip. Pagtalon ng sisiw sa sahig, tsaka naman nagsimulang hambalusin ng mga tita niya yung sisiw. Para silang may sinasaktang kriminal sa lakas ng hambalos nila. Nung tumigil silang lahat, halos balahibo na lang nung sisiw yung natira. Nagkalat yung itim na likido na parang galing sa katawan ng sisiw. Tinitigan ko si Antoinette. Sabi niya ipapaliwanag niya raw kapag nasa kwarto na kami. Nung matutulog na kami nung gabing yon, tsaka lang niya sinabi sa akin kung bakit. Ang totoong dahilan pala nun ay dahil yung lola niya raw nahawahan dati ng isang aswang. Hindi agad na agapan, kaya namuhay daw itong mag-isa hanggang kamatayan niya. Kasi ang mga aswang daw pala ay may kakaibang gutom kapag nakakakita ng tao. Nung namatay ito, alam nila na yung sisiw na nasa katawan ng lola niya ay lalabas para maghanap ng ibang katawan. Kaya ayun, pinatay nila yung sisiw para wala na itong iba pang mapahamak. Hindi naman ako natakot sa mga narinig ko. Alam ko nagsasabi ng totoo si Antoinette. Imbis na ilibing yung katawan ng lola nila, ay sinunog nila ito sa gubat. May tsansa raw kasing mabuhay ito muli. Nilagay nila yung abo sa isang garapon at inuwi nila yon sa bahay. Sa ngayon, Sir Neb, ay kami pa rin ni Antoinette. Ikakasal kami baka next year kung sakaling matuloy ang lahat ng plano. Hello po, Sir Neb. Pasok pa naman po siguro ito sa horror kasi may multo na involved. Dito lang sa neighborhood namin nangyari ito mga 2 o 3 years ago. Basta katatapos lang ng quarantine noon. May kapitbahay kami na tawagin na lang nating Ate Lerma. Si Ate Lerma, siya yung tipo ng kapitbahay na tinatawanan na lang kasi parang nag-uulyanin na. Pero bata pa naman siya sa pagkakaalam ko. Mga 40 o early 50s. Kaso ang sungit niya lagi, Sir Neb. Pero yung sungit niya talaga is yung tatawanan mo na lang. Kasi kapag pinatulan mo, para ka na ring pumatol sa tantrums ng isang bata. Halimbawa yung simpleng nagpapatugtog ka lang ng malakas sa kalagitnaan ng umaga. Yun bang mga 10:00 ng umaga? Gising na yung mga tao niyan, di ba? Kaso si Ate Lerma, tatawag yan sa barangay para ireklamo yung nagpapatugtog ng malakas dahil nakakabulahaw raw ng tulog. Nagagalit pa yan kapag hindi nagpunta yung mga tanod para sawayin yung nagpapatugtog ng malakas. Ang dami pa niyang kapetihan na pinagpapasensyahan na lang namin kasi yung asawa at mga anak niya mga mababait. Sila na lang yung tinitignan namin kaya pinagbibigyan namin si Ate Lerma kahit suki na yan ng barangay dahil nga sa mga reklamo niyang nonsense. Tapos isang beses, nagulantang na lang kami dahil sa sigawan sa bahay nila. Yun pala nadulas sa banyo si Ate Lerma at nabagok. Dinala siya sa ospital ng nakaroba lang. Iyakan yung mga anak niya kasi wala na raw pulso noong matagpuan sa banyo. So ang nangyari, Sir Neb, ay namatay si Ate Lerma. Siyempre nakiramay kaming mga kapitbahay kahit na masungit siya. Magaling naman kasi makisama yung mga naiwan niya. OFW sa Kuwait yung panganay niyang anak na si Ate Heidi. Kaya napatagal yung lamay ni Ate Lerma. Hinintay pang makauwi si Ate Heidi. Tapos noong nakauwi na nga, parang in denial pa siya na wala na yung mama niya. Dahil ilang taon pala siya sa Kuwait. Tapos makikita niya lang uli yung mama niya, bangkay na. Ilang araw din tinagal yung lamay. Basta may katagalan, kaya ilang beses ding nilagyan ng formalin si Ate Lerma. Tapos eto yung nakakapangilabot at medyo nakakatawang part, Sir Neb. Di umano ay
tumawag sa barangay si Ate Lerma para magreklamo. Diyos ko po, Sir Neb, wala sanang maniniwala kundi lang muntik ng atakihin sa puso yung nakasagot ng tawag. Ang siste ay 3:00 ng madaling araw ay may tumawag sa barangay para magreklamo sa sugalan na nasa bakuran daw nila. Ilang araw na raw yung sugalan at hindi pa tinatapos. Nakakaawa na raw yung pinaglalamayan dahil ginagamit na lang para patagalin ang pasugalan. Dapat daw ay mailibing na yon dahil para ng buro sa tagal ng lamay. E di na alerto naman yung kapitan at yung mga tanod nung sabihin yon ng nakasagot ng tawag. Tapos nung tanungin kung saan ang address noong may lamayan na meron nga raw sugalan, ay binanggit nga yung bahay ni na Ate Lerma. Kinabahan daw yung nakasagot ng tawag kaya ni-loudspeaker yung cellphone ng barangay para marinig ng lahat yung nagsasalita. Sir Neb, nagpakilala ba naman daw na si Ate Lerma nga? Ilan silang nakarinig na makapagpapatunay na boses nga ni Ate Lerma yung nasa kabilang linya. Sa ilang beses kasi niyang tumawag at nagreklamo ay kabisado na ng mga taga-barangay ang boses niya. Nanginig na raw yung katawan noong nakasagot ng tawag kaya pinabipi dahil baka raw atakihin sa puso. Tapos yung mga tanod naman at si kapitan ay nagpunta nga sa bahay ni Ate Lerma para sabihin ang pinapasabi niya na nagagalit daw sa mga nagtotoong eats doon sa lamay niya at gusto nang magpalibing. Natawa lang daw yung mga nagtotoong eats pero natigil ang tawanan nung biglang nagkalampagan yung mga kaserola sa kusina, gayong wala naman daw tao roon. Si Ate Heidi ay napaiyak na lang at yumakap sa kabaong ni Ate Lerma. Pinaliwanag niya na hindi pa siya ready na ipalibing ito, pero kung yun daw ang gusto ni Ate Lerma ay kinabukasan mismo ay ipapalibing na ito. Ganun nga yung nangyari, Sir Neb. Nilibing si Ate Lerma kinabukasan. Habang hindi pa nalilibing si Ate Lerma ay ring ng ring ang cellphone ng barangay pero walang number ang lumalabas. Walang gustong sumagot dahil baka si Ate Lerma daw uli ang tumatawag. Pero noong sinundo na ng karo ang kabaong ay natahimik na yung cellphone. Ang kulit lang, Sir Neb. Kahit patay na ay reklamador pa rin. Pero kasi nga naman ang tagal na ng lamay, napagod din siguro yung patay. Tuloy ay naging biruan daw sa barangay na kapag nag-ring ang cellphone doon ay si Ate Lerma ang tumatawag.